Akala ko ay papayag na siyang magpasakal sa akin ngayong araw na ito, pero hindi pa rin pala. Napakataas talaga ng pride niyang lalaki siya. Mag-iipon daw muna siya para kahit papaano, ay mahal na singsing naman daw ang maibigay niya sa akin. Yung pwede daw isang kapag wala na daw siyang pera. Loko yun may plano pang isanla ang wedding ring namin. Hindi ko na nga lang siya pinilit kaysa magalit na naman siya, at baka hindi pa matuloy ang kasal. Ngayon nga ay kakaalis lamang niya at pumasok na sa trabaho, pero sabay na kaming naligo kanina, at yumisa pa siya sa akin bago natapos. Pinigilan ko na lang kanina ang mapadaing ng malakas, dahil baka mabato na ng mga kapitbahay ang bubong ng apartment namin. Inggit naman sila, ngayon nga ay nagbibihis na rin ako. Sinadya kong nakabukas ang bintana at nakahawi ng bahagya ang mga kurtina nito. Kanina ko pa nga nakikita ang padaan-daan ni Ruben sa labas, at panaka na kanyang pagtanaw dito sa loob. Tumambay pa siya sandali sa labas ng apartment ko. Sinadya kong makita niya na nakapanty at bra lamang ako, at kung paano ako magpahid ng lotion sa buong katawan ko. Pansin ko mula sa gilid ng aking mga mata na hindi na siya mapakali sa labas. Mukhang sabik na sa akin ang berang. Kulang na lang ay pumasok siya dito sa loob. Pero nagkunyari din akong hindi siya napapansin sa labas. Pinili kong isuot ang isang simpleng black dress na litaw ang mapuputi kong balikat at legs. Pumasok ako sa loob ng banyo at dito ako nagsuot ng cycling short, at nagkabit sa hita ko ng gun holder belt. Dito ko isinuksok ang baril ko. Lumabas akong muli at nagpahid ng manipis na lipstick sa mga labi sa harap ng salamin. Nagspray din ako ng pabango sa buong katawan ko. Natutuwa ako ngayon dahil ginamit na ni Adam kanina ang mga binili kong pants, shoes, at jacket para sa kanya. Ginamit din niya ang binili kong pabango para sa kanya. Siguro ay wala lang din siyang nagawa sa kakulaitan ko, at naririto na ang mga binili ko para sa kanya. Sayang naman kung hindi niya gagamitin ang mga yan. Muli na namang dumaan si Ruben sa labas. Patungo siya sa kaliwang bahagi kung nasaan ang hagdan. Lihim na lamang akong napangisi. Mahuhuli ka sa bitag ko soon, matanda. Kinuha ko na ang susi ng bahay, phone at wallet ko, at inilagay silang lahat sa bulsa nitong black dress ko. Isang white Converse shoes ang isinuot ko sa mga paa ko. Bumagay naman sila sa dress ko. Isinara ko na ang bintana at binuksan ang pinto para lumabas na. Hindi ko naman na nakita pa dito si Ruben. Maging sa labas ng apartment nila ay wala siya. Mukhang bumaba na siya dahil nakita ko siya kaninang dumaan patungo sa hagdan. Tuluyan na rin akong lumabas ng bahay at sinigurong nakakandado ang pinto. Bumaba ako ng hagdan at naglakad sa malawak na gallery patungo sa gate. Nagtitipon-tipon na naman ngayon sa isang sulok na bahagi ang mga nanay, at nagchichismisan. Kaagad din silang lumingon sa akin at nagsitahimik. Siguro ay ako na naman ang pinag-uusapan nila. Di talaga asenso ang buhay nyo kung ganyan na lang palagi ang gawain nyo araw-araw. Mayroon na ring nagbi-video dito kahit maaga pa lang. Mayroon ding nag-aaway na mukhang mag-asawa, at naghagisan pa ng mga damit sa labas ng pinto ng apartment nila. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. Sigaw pa ng babae sa kanya sa lalaking hubad baro. Nakasalubong ko pa ang isang may edad na babaeng pinapalo ng husto sa puwet ang anak na lalaki, gamit ang hanger. Sinabi ko na sa iyong huwag kang lalabas ng gate. Napakatigas ng ulo mo, sigaw niya sa batang pumapalahaw na ng iyak. Tama na po yan ate, mahinahon kong saway sa kanya. Huwag kang nakikialam, baka ikaw ang tamaan sa akin. Napahinto naman akong bigla sa sinabi niya. Tuluyan na rin naman naming nalampasan ang isa't isa. Nakarating na ako dito sa gate ng compound, at nakita kong muli dito si Kuya Tyrone na ngayon nagtitinda ng muli ng fishball. Pasimple din kaming nagkatinginan sa isa't isa. Lumingon ako sa kaliwat kanang bahagi para maghanap ng masasakyan. Hanggang sa makita ko si Ruben sa kanang bahagi nitong kalsada. Naninigarilyo siya doon habang diretsyong nakatingin sa kabilang kalye. Pero alam ko namang nakita na niya ako ngayon dito sa kinatatayuan ko. Isang black tricycle ang paparating na kaagad kong pinara. Plano ko talagang magpunta sa safe house para kunin ang motorsiklo ko, at magpaalam na rin muna sa kanila, dahil sa paghiram sa akin ni Kuya Tyrone sa team namin, pero kailangan ko munang gawin ang trabaho ko ngayon, bago ako magtungo doon. Kaagad din namang huminto sa harapan ko ang tricycle. Mabilis akong pumasok sa loob.
Manong, sa simbahan lang po ng Taytay, turan ko sa driver. Hindi naman ito sumagot at muli nang pinaandar ang tricycle. Pero hindi pa nagtatagal, ay muli rin itong huminto at pumasok din dito sa loob si Ruben, na inaasahan ko na. Pwede ba akong sumabay sa iyo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Nakasakay ka na eh, saan po ba kayo pupunta? Tanong ko naman sa kanya. Muli nang yumandar ang tricycle. Kung saan ka pupunta, pwede kitang samahan. Muli naman akong ngumiti, hindi naman po siguro ako mawawala dito. Saan ka ba pupunta? Sa simbahan po, magdadasal lang. Feeling ko kasi ay damadami na ang kasalanan ko ngayon. Muli naman siyang ngumiti, dahil medyo may kasekaipan ang tricycle na ito at may kalakihan siyang tao, dikdik na dikdik ang mga katawan naming dalawa sa isa't isa. Kumikiskas ang braso niya sa braso ko, at bahagyang nakalaylay din ang kamay niya na nakapatong sa hita niya. Sumasanggi ang dulo ng mga daliri niya sa hita ko na bahagyang lumitaw, dahil sa pagkakalilis ng laylayan nito, dahil naman sa pagkakaupo ko. Kabisado mo ba dito sa Rizal? Baka mawala ka dito. Hindi nga po pagsisinungaling ko naman. Taga saan ka ba talaga? Sinabi mo na bago ka lang dyan sa apartment ni Adam. Taga Mandaluyong po talaga ako. Naruroon ang family ko. Tumango-tango naman siya. Sinabi ko naman sa iyo na huwag ka nang magpo sa akin. Mas lalo akong tumatanda. Magalang lang po talaga ako sa mga nakatatanda sa akin. Mas lalo namang lumapad ang pagkakangiti niya, pero hindi siya nakasagot. Nangingitim na ang mga labi niya dahil marahil sa paninigarilyo niya. Maayos pa naman ang mga ngipin niya. Saan po ba kayo pupunta ngayon? Tanong ko naman sa kanya. Sa pupuntahan mo, naisip ko ring magbawas ng kasalanan. Baka nagpapatong-patong na. Sigurado po yun. Kaagad naman niya akong nilingon. I mean, wala namang tao ang malinis at walang kasalanan kahit na isa. Sabi nga nila, hindi pa man tayo ipinapanganak ng mga nanay natin sa mundong ito. Makasalanan na raw tayo, kaagad kong bawi. Natutuwa talaga ako sa iyo. Nakikita ko ang tapang sa iyo. Sa ganyang mga babae talaga ako nahuhulog. Lihim akong napangiwi sa sinabi niya. Bakit wala pa kayong asawa hanggang ngayon? Wala sigurong magkamali sa akin. Pangit siguro ako. Ako naman ang tumawa. Guwapo naman kayo Talaga, kaagad niyang tanong na tila hindi makapaniwala. Kaunting ligaw na lang po. Bigla naman siyang napaamoy sa sarili niya kaya mas lalo pa akong natawa. Loko ka parang pinaglalaroan mo ko Guwapo nga po kayo. Muli naman siyang ngumiti ng matamis. Papasa kaya ako sa mga katulad mo. Gusto niyo sa bata. Wala na rin naman akong mahanap pa na matanda. Lahat sila ay may mga asawa na kaya sa bata na lang. Mas sariwa. Muli naman akong tumawa. Ayos yun kaya lang may boyfriend ka na. Ang malas ko naman talaga. Type mo ko, nakangiti kong tanong. Hindi siya sumagot pero ngiting-ngiti pa rin siya habang nakatitig sa akin. Gumapang din pababa sa katawan ko ang mga mata niya, hanggang sa tumitig ito ng matagal sa hita ko. Bigla na lamang gumyuang ang tricycle, dahil mukhang may dinaanan itong malubak. Humawak bigla ang kamay niya sa hita ko at bahagyang pumisil doon. Pero kaagad din niyang tinanggal. Pasensya ka na, masyadong malubak pala ang kalsada dito. Lumilinga-linga siya sa labas. Okay lang po, nakangiti ko pa ring sagot. Isa pang lubak ang nadaanan namin, kaya muling gumyuang ng bigla ang tricycle na sinasakyan namin kaya naman, napahawak muli sa hita ko ang kamay niya, at mukhang sinadya pa niya itong ibaba malapit sa gitnang bahagi ko. Kunyari hinila ko pa ibaba ang laylayan ng dress. Nalilis kasi ito dahil sa ginawa niya. Mabuti na lang din at nasa kaliwang bahagi ng hita ko ang gun holder belt ko, at nakakabit ito malapit na sa singit ko. Sorry, masusubsob ka kasi sa unahan kaya hinawakan kita. Okay lang po, salamat. Muli naman siyang ngumiti. Sasamahan na kita kung saan ka man pupunta, para hindi ka na maliga. Hindi mo kamo kabisado ang lugar na ito, hindi ba? Opo, okay lang sa iyo. Wala naman po sigurong magagalit sa inyo. Muli na naman siyang ngumiti. Sa akin wala, pero sa iyo meron. Mabait naman po si Adam. Siguradong maiintindihan niya. Mukhang nagagalit nga pala sa inyo ang mga kapitbahay. Masyado daw maingay kagabi sa apartment nyon. Oo nga po narinig ko rin kanina. Masyado po ba talagang malakas yung mga daing namin ni Adam?
Oo, narinig ko nga rin eh. Abot sa apartment nyo. Hindi naman, napadaan lang ako sa tapat nyo. Mukhang nasa kasarapan kayo kagabi ni Adam. Dinig na dinig ko, napakalakas mo pala hamalingging. Ramdam ko yung sarap na nararamdaman mo. Oo nga po eh, iba kasi talaga gumalaw si Adam. Tumawa naman siyang muli habang nakatitig sa akin. Kinagat niya ang ibabang labi niya, habang lumilibot na naman ang mga mata niya sa katawan ko. Nagtagal ito sa kinaroroonan mismo ng gitnang bahagi ko. Ang swerte niyong mga bata kayo. Matagal na rin akong hindi nakakaranas ng ganyan. Ibig sabihin ay naranasan niyo na dati. Oo naman, sa isang kaibigan. Pareho lang kaming lasing noon, at gusto niya ring maranasan kung paano ba ginagawa yan. Nasaan na yung kaibigan niyong yan? May asawa na siya, nakahanap siya ng iba. Baka naman hindi kayo magaling gumalaw. Bigla naman siyang tumawa. Ano sa tingin mo? Malalakas pa naman siguro ang mga tuhod ko. Gusto ko ulit subukan. Bata pa naman kayo at mukhang malakas na malakas pa. Kanino nyo naman susubukan? Hindi siya sumagot pero nanatiling nakatitig sa akin ang nag-aalab niyang mga mata. Huwag niyo pong sabihin sa akin. Kung papayag ka lang naman. Ako naman ang tumawa. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito makakarating kay Adam. Ako ang bahala sa iyo. Bibigyan kita kahit magkano pa ang hilingin mo. May trabaho ka ba ngayon? Wala nga po eh. Ang totoo ay naghahanap ako ng trabaho. Yung may malaki-laking sahod sana. Gusto kong tulungan si Adam sa paghahanap buhay. Nakita niyo naman yung apartment niya, wala man lang kagamit-gamit. Ni wala kaming mesa na makainan. Gusto mo ng trabaho? May ibibigay ako sa iyo. Muli na namang pamatong ang kamay niya sa hita ko. Bahagya ito dong humaplos at pumisil. Hinayaan ko naman siya kahit kanina pa ako kinikilabutan at direng-diri sa kanya. Gusto ko na nga siyang paputukan ng baril ko. Hindi ka na mahihirapan pang makapasok, dahil ako na ang magiging backer mo. Matalik na kaibigan ko naman ang boss. Wala nang requirements pang kailangan. Talaga po, saan naman po yun? Dadalhin kita doon. Gusto mo ba ngayon na? Kunyari nag-isip ako, huwag mo nang pag-isipan pa. Hindi lang triple ang sasaherin mo doon. Magtiwala ka sa akin. Nagpatuloy sa paghaplos ang kamay niya sa hita ko at hanggang sa naramdaman kong, parang unti-unti na itong bumaba sa singit ko. Sige po, pagkatapos na lang nating magsimba, sasama ako. Biglang lumapad ang pagkakangiti niya. Talaga? Opo, kailangan ko po talaga ng trabaho eh. May tiwala naman po ako sa inyo. Pangako, hinding-hindi ka magsisisi. Tumango naman ako. Hindi talaga, dahil ikaw ang magsisisi. Nakarating kami sa Taytay Church. Nauna nang lumabas ng tricycle si Ruben. Siya na rin ang nagbayad ng aming pamasahe sa driver. Sandaling nagtama ang mga mata namin ni Dave na siyang driver nito. Nakasuot siya ng itim na sombrero na bahagyang tumatabon sa kanyang mga mata. Isa rin siya sa miyembro ng Delta Organization na under ni Kuya Tyrone. Salamat po, turan niya bago niya muling pinaandar ang tricycle. Ako naman ay nauna nang tumalikod at pumasok sa loob ng gate ng simbahan. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Ruben. Malaki din pala ang simbahan na ito, sabi niya sa likod ko. Kaagad din niya akong sinabayan, at nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Babawiin ko sana ito, pero mas lalo lamang humigpit ang pagkakahawak niya dito. Wala namang gaanong tao sa loob, kaya wala naman sigurong makakakilala sa atin dito. Pero hihingi po ako ng tawad sa Diyos para sa mga kasalanan ko, at kasalanan din po ito dahil may boyfriend ako. Mas lalo itong malaki, dahil nasa loob tayo ng simbahan mismo, mahinahon kong sagot sa kanya. Natahimik naman siya at napatungo-tango na lamang. Tama ka, nakangiti din niyang binitawan ang kamay ko. Lihim na lamang akong napahinga ng malalim at nagpatuloy na sa paglalakad, hanggang sa makapasok na kami sa loob. Mangungumpisal lang po ako, hintayin niyo na lang po ako dito, palam ko sa kanya. Sige, kaagad ko na rin siyang tinalikuran, at nagtungo sa gilid na bahagi ng simbahang ito kung saan, naruroon ang pinto patungo sa kumpisalan. Pumasok ako sa loob, walang ibang tao dito. Kaagad akong umupo sa silyang naririto sa tabi ng sakramentong kumpisalan. Naramdaman ko namang may tao na rin sa loob nito, sa kabila ng screen window na nasa tabi ko. Binuksan niya ito ng kaunti,
hanggang sa magkita na kaming dalawa. Luther Buenavista. He is the eldest son of Mr. Skipper and Mrs. Elena Buenavista. Pumapangalawa ang pamilya niya sa Villafuente, na siyang pinakamayamang angkan sa bansang ito. Pero katulad ko, ay pinili din niyang maglingkod sa bansa bilang undercover agent. Sinalo niya ang yapak ng kanyang ama, na dati ring agent ng Delta Organization. Nandito na lahat ng kailangan mo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bag, na mabilis kong tinanggap at binuksan. Nakuha ko sa loob ang isang invisible earpiece. Nilagay ko agad ito sa tenga ko. May mga kasama din itong 4 rings with hidden knife, na kaagad ko ring isinuot sa mga daliri ko. Isang small tracker chip, isang hidden spy camera na ikinabot ko sa isa sa mga butones ng dress ko. At isang sleeping pill. Ibinulsa ko naman ito kaagad. Nandito lang kami sa likod mo, sabi niya mula sa loob. Sige, kaagad na ring sumara ang screen window. Tumayo naman ako at lumabas ng kumpisalan, pero hindi ko nakita dito sa loob ng simbahan si Ruben. Nasa labas siya, may kausap sa phone, sabi ni Dave gamit ang earpiece ko. Nagpatuloy na akong muli sa paglalakad at lumabas na rin ng simbahan. Natanaw ko din naman kaagad sa kaliwang bahaging malapit sa puno si Ruben, at may kausap nga ito sa phone. Pero nang makita niya ako, ay kaagad na rin niya itong ibinaba at ibinulsa. Naglakad na rin siya palapit sa akin, at sinalubong ko naman siya. Tinawagan ko si boss. Sinabi ko na may ipapasok akong isang magandang binibini, at siniguro ko sa kanya na pasadong-pasado ka kaagad, dahil napakaganda mo. At pumayag naman siya kaagad. Dalhin daw kita kaagad sa kanya sa lalong madaling panahon. Kaagad ko naman siyang nginitian. Talaga po. Oo naman. Sinabi ko na sa iyo na kapag ako ang naglakad sa iyo, pasok ka kaagad kahit hindi ka pa nila nakikita. Malaki kasi ang tiwala nila sa akin. E ano po bang trabaho yan? Maraming posisyon. Ikaw na lang ang mamimili kung saan mo gusto. Ganun po ba? Sige po, gusto ko po. So, ano pang hinihintay mo? Halika na, habang maaga pa. At saka may dadaanan muna tayo, bago tayo dumiretso sa opisina niya. Saan naman po? Kailangan muna nating ma-check at ikondisyon ang katawan mo, bago tayo magtungo doon. Sige po, kaagad na rin kaming lumabas ng gate ng simbahan. Sabrina, narinig ko ang tawag ni Kuya Tyrone mula sa kabilang linya. Papunta na ako, plate number SAA1234, sagot naman ni Sabrina. 2 taxi ang paparating sa aming kinaroroonan, pero ang nasa unahan ay mayroong ibang plate number. Kaagad itong pinara ni Ruben, pero bago pa man ito makarating sa harapan namin, ay naunahan na ito ng isang taxi na nasa likuran nito, at may plate number na SAA1234. Huminto kaagad ito sa mismong harapan namin. Bumusina kaagad ng malakas ang taxi sa likuran nito, na inunahan niya. Dito na po tayo, turan ko kay Ruben at nauna na akong lumapit sa taxi. Kaagad ko itong binuksan at pumasok sa loob. Hoy, nauna ako, narinig kong sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Mukhang driver iyon ng taxi na naunahan ni Sabrina. Si Sabrina ngayon ay nasa driver's seat. May suot din itong black na sombrero at sunglasses. Gago, ang bagal mong kumilos eh. Nauunahan ka tuloy, aniya na mukhang ang driver sa likod ang kinakausap. Sinusubukan pa niyang palakihin ang boses niya. Pumasok na rin dito sa loob si Ruben at umupo sa tabi ko. Saan po tayo mga boss? Tanong kaagad ni Sabrina habang sinisilip kami sa rearview mirror. Saglit ding nagtama ang aming mga mata mula sa itaas na bahagi ng sunglasses niya. Sa lodger, sagot naman ni Ruben. Alright, kaagad din namang pinaandar ni Sabrina ang taxi. Lodger, it's a cheap hotel. Mukhang titikman muna ako ng verang na ito bago niya ako dalhin sa amo niya. At ipinakita na nga niya ang motibo niya. Pamatong nang muli ang kamay niya sa hita ko, at marahan itong hinaplos. Siguradong matutuwa si boss kapag nakita ka niya. Siguradong swerte ka sa kumpanya, nakangiti niyang sabi sa akin. Talaga po, sinisiguro ko yan sa'yo. Mayroon ka pa bang mga kapatid? Wala po eh. Nag-iisa lang akong anak at saka, lumayas talaga ako sa amin. Nakipagtanan ako kay Adam. Kaagad namang namilog ang kanyang mga mata. Talaga, naku, patay kang bata ka. Bakit ka naman nakipagtanan?
Masyado po silang mahigpit sa akin. Teka, ilang taon ka na ba? Hindi ka naman na siguro teenager, tama? Mukhang 20 ka pa nga lang. 20. Ang bata ko pa palang tingnan kong ganon. Iba talaga kapag babyface at nagmula sa magandang lahi. 21 na po ako. Dinagdagan ko na lamang din ng isa. Oh, 21. Batang-bata ka pa pala talaga. Dapat sa iyo ay iniingatang mabuti. Hayaan mo, ako ang bahala sa iyo. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Muling pumisil ang kamay niya sa hita ko. Sige po, sumilay ang napakagandang ngiti sa mga labi niya, habang nakatitig sa akin ng same time. Puno pa rin ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay pumasok ang taxi na sinasakyan namin sa loob ng basement nitong lodger. Huminto ito sa tapat ng entrance na naririto. Si Ruben muli ang nag-abot ng bayad sa driver at nauna nang lumabas. Commandant naman sa akin si Sabrina mula sa rearview mirror bago ako lumabas. Halika, kaagad na hinawakan ni Ruben ang kamay ko at hinila ako papasok sa loob ng motel. Mahigpit kong tiniis ang pandidiri ko sa kamay niyang magaspang. Good morning ma'am sir, bati sa amin ng gwardya sa entrance. Pareho naman namin itong hindi pinansin. Hinila ako ni Ruben patungo sa reception area. Siya ang nakipag-usap sa receptionist at nagbigay ng bayad. Iniabot naman ng isa sa mga babae sa kanya ang isang card. Muli niya akong hinila patungo sa elevator, at pumasok kami sa loob. He pressed button number 3. Segundo lamang ay sumara ang pinto, at kaagad itong umakyat paitaas. May idea ka ba sa lugar na ito? Nakangiting tanong sa akin ni Ruben. Wala po ano po ba ito? Mas lalo namang lumapad ang pagkakangiti niya. Dito natin ikukondisyon ang katawan mo para pagdating natin kay boss, ay handang-handa ka na. Mabigat po ba ang magiging trabaho ko? Hindi naman. Lahat ng trabaho doon ay magagaan lang at siguradong mag-e-enjoy ka. Example po ng trabaho. Mayroong masahista, may modelo, dancer, mayroon ding taga-silbi sa mga master at kung ano-ano pa. Ikaw na ang baalang mamili sa kanila. Kayang-kaya mo naman siguro ang mga trabahong yun, hindi ba? Malalaki ang mga sahod noon. Tinalo mo pa ang sahod ng mga manager sa bangko. Talaga po, oo, dahil mga big time ang mga amo nyo. Ganun po pala. Tumango-tango naman ako kunyari. Baka nga kapag nagustuhan ka pa ng amo mo, pakasalan ka pa niya. Napakayaman ng mga yun. Naku, may boyfriend na po ako Boyfriend mo pa lang naman si Adam. Hindi pa kayo kasal kaya pwede ka pang mag-isip-isip. At kapag naging wise ka, maiaahon mo na sa kahirapan ang pamilya mo. Siguradong matutuwa pa sa iyo ang mga magulang mo. Sana nga po, mahirap lang po kasi talaga ang buhay namin. Pues, simula ngayon, magbabago na ang buhay mo. Muli nang bumukas ang pinto ng elevator at hinila niya ako palabas. Agad kaming pumunta sa pinto na may number na 333. Binuksan niya iyon gamit ang card, at hinila rin ako papasok. Isang may kadilimang silid ang bumungad sa amin kung saan may kama, mga salamin at banyo. Nilingon ko si Ruben na ngayon ikinakandado na ang pinto. Mayroon ditong isang mini refrigerator, na kaagad kong nilapitan. Binuksan ko ito kaagad at bumungad sa akin sa loob ang mga alak at soft drinks. Pwede kang uminom ng kahit na anong gusto mo, ani Ruben mula sa likod ko. Nasilip ko siya mula sa peripheral vision ko, at nakita ko siyang naghuhubad na ng kanyang mga damit. Kumuha ako ng 2 lata ng beer. Parang masarap to. Umiinom ka ba ng alak? Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin, at bigla na lamang paghawak sa magkabila kong baywang. Oo naman, kaagad din akong humarap sa kanya, at napatitig sa buong katawan niya ngayon, ay wala ng kahit anong saplot. Nakangiti siya habang nakatitig sa akin. Susubukan ko kung kaya ko pa. Pero sa tingin ko naman ay kayang-kaya pa. Napatitig ako sa gitnang bahagi niyang walang sinabi kay Adam. Ang liit sino naman ang gaganahan dyan? Pero kaagad ko rin siyang sinuklian ng napakatamis ng ngiti. Makinis pala kayo at walang buhok. Nag-ahit ba kayo? Oo, pinaghandaan ko talaga ito para sa iyo. Alam ko kasing makukuha din kita. Lakas ng fighting spirit, hindi na nahiya, napakalayo niya sa Adam ko. Sandali lang, para naman mas ganahan ka, bibigyan kita ng pampasaya mo.
Kaagad niyang dinampot ang pantalon niya sa sahig, at inilabas mula doon ang wallet niya. Naglabas siya mula doon ng ilang libong papel. 5,000 pesos ito. Ito muna para sa iyo. Mamaya ay dadagdagan ko rin yan. Muli siyang bumalik sa akin at inilagay ito sa palad ko. Magaling na strategy. Muli ko naman siyang nginitian. Sinabi mo yan ha, kailangan ko kasi talaga ito eh. Huwag kang mag-alala, hindi lang yan ang ibibigay ko sa iyo. Muli niyang hinawakan ang baywang ko, at unti-unting yumuko sa akin at tila hahalikan ako. Sandali lang po, kaagad ko namang awat, napahinto din naman siya kaagad. Inom muna tayo, para mas ganahan pa tayo. Kaagad kong binuksan ang 2 can ng beer sa harapan niya. Mas lalo naman siyang ngumisi. Yan ang gusto ko sa iyo. Pinasasabog mo ko, napakakinis mo pa man din at napakaputi. Siguradong makinis din yang sayo. Tumawa naman ako sa sinabi niya. Siguradong mababaliw ka rin sa akin. Hindi pa nga kita nakukuha ay nababaliw na ako ngayon pa lang. Gusto mo bang maranasan kung paano ako kumain? Langya, lalo akong ginaganahan sa iyo. Kaagad niyang iyong hinawakan at hinaplos-haplos sa harapan ko. Kitang-kita ko naman talaga kung paano ito nagising ngayon. Pero maliit pa rin yan kumpara sa mahal ko. Pero maghugas ka muna kasi kakainin ko lahat ng katas mo, mapang-akit ko namang sagot sa kanya. Maghuhugas na muna ako, sandali lang. Bigla siyang nagmadali at nagtungo sa banyo. Napangisi na lamang ako, mabilis din naman ang naging kilos ko. Kaagad kong inilabas mula sa bulsa ko ang sleeping pill, at ibinuhos ang laman nito sa loob ng isang can beer. Inalag-alog ko ito ng bahagya upang humalo kaagad sa alak. Naririnig ko naman ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Nasusukan ako dito. Ano pa kaya ikaw dyan? Dinig kong sabi ni Sabrina mula sa kabilang linya. Natawa naman ako, tinitiis ko na nga lang. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ng banyo si Ruben. Halata ang excitement sa anyo niya. Ready na ako baby, gusto na kitang poligayahin. Uminom muna tayo, pampaga niya. Kaagad kong iniabot sa kanya ang beer niya, na kaagad din naman niyang tinanggap. Cheers baby, itinaas niya ito sa ere. Cheers, nakipag-cheers din ako sa kanya at sabay naming ininom ang alak. Habang umiinom naman siya, ay naglalakad siya palapit sa akin. Mukhang uubusin pa niya ang laman yun dahil sunod-sunod niya itong nilalagok. Tuluyan na rin siyang nakalapit sa akin. Upo ka, itinulak ko naman siya sa kama hanggang sa mapaupo siya. Pero hindi niya binitawan ang kamay kung ngayon ay nakahawak sa gitnang bahagi niya. Poligayahin mo ako baby, gagawin ko talaga yan, nakangiti ko namang sagot sa kanya, kasabay ng pagluhod ko sa harapan niya. Mas lalo pa siyang ngumisi ngunit kasabay nito ay pamumungay na ng kanyang mga mata. Parang inaantok ako, bilasan mo na, umpisahan mo na. Hinawakan niya ang ulo ko at akmang iuyo ko, pero bigla na lamang siyang bumagsak sa kama at tuluyan ng nakatulog. Anak nang, sinampal ko ng malakas ang alaga niya. Pero hindi na siya nagising pa. Bigla na lamang akong nasuka dahil sa labis na pandidiri. Kaagad akong tumakbo sa banyo at dito ko inilabas ang lahat ng alak na ininom ko. Damn! Sigaw ni Dave mula sa kabilang linya. Napakagaling ng trabaho mo Jazz. Asikasuhin mo na ang kailangan mong gawin, at umalis ka na dyan agad, utos ni Kuya Tyrone. Walang yang matanda, hindi lang sampal ang gagawin ko dyan. Puputulan ko pa yan, sabat naman ni Sabrina. Malay mo naman masarap pa rin kahit maliit, sagot naman ni Dave. Tigilan mo nga ako Dave. Di bale na lang. Naghalakokan sila sa kabilang linya. Matapos kong maghilamos, ay kaagad na rin akong lumabas ng banyo. Kinuha ko ang cellphone ni Ruben mula sa bulsa ng pants niya. Binuksan ko ang likod nito, at dito ko ikinabit ang small tracker chip. Kinuha ko rin ang unang numero at pangalan ng taong huli niyang tinawagan kanina sa simbahan. Sinabi ko naman kay Kuya Tyrone ang numero at pangalan ng lalaki. Noted, sagot naman ni Kuya Tyrone. Binuksan ko rin ang gallery, at dito ko nakita ang napakaraming video at pictures ng iba't ibang mukha ng mga babae, habang nasa kama at walang saplot. Ang iba pa sa kanila ay nakagapos. May iba sa kanila ang sumasayaw ng walang saplot sa harapan ng camera. Agad ko silang pinasa sa phone ko. Matapos ay muli ko nang ibinalik ang phone sa bulsa ng pantalon niya. Kinuha ko ang isang kumot at itinabing sa hubad niyang katawan.
Napatingin naman ako sa perang ibinigay niya sa akin. Ibinulsa ko na lamang din ito, dahil magtataka siya kapag nakita pa rin niya ito sa bulsa niya. Napali nga ako sa buong paligid nang biglang mamatay ang mga ilaw, pati na rin ang aircon nitong silid. Pwede ka nang lumabas, sabi ni Kuya Tyrone sa kabilang linya. Kaagad na rin akong lumabas ng silid at sinigurong nakakandado ang pinto. Sa fire exit na lamang ako dumaan palabas ng gusali. Nakaabang naman na sa labas ang taxi na gamit ni Sabrina. Mabilis din akong pumasok sa unahan at naupo sa front seat nito. Galing talaga ng isang Jasmine Villafuente. Manang-mana kay Tita Beauty. Success. Nakipag-high five siya sa akin, na sinagot ko din naman kaagad. Napangisi naman ako, thanks. You. Nag-alcohol ka ba ng kamay mo? Bigla na lamang sumama ang mukha niya habang inaamoy-amoy ang kamay niya. Naghugas ako no, kaagad ko namang sagot sa kanya. Sabay din kaming napahalakhak. Kaagad na niyang pinaandar ng mabilis ang taxi paalis sa lugar. Nagbago ang isip ko na kunin ang motorcycle ko sa safe house. Ayaw ko lang magbago ang pagkakakilala sa akin ni Ruben. Mamaya lang kasi, ay magkikita kaming muli sa apartment at siguradong uusigin niya ako. Sumama ako sa Delta Safe House para planuhin ang mga susunod naming hakbang, para mahuli ang sindikatong kinabibilangan ni Ruben. Kailangan kong ipagpatuloy ang pag-arte sa harapan niya, at kung hindi pa rin matutukoy ang kuta ng mga ito sa pamamagitan ng tracker chip na itinanim ko sa cellphone ni Ruben, wala na kaming choice kundi ang sumama sa kanya, at magpakilala sa boss niya na mag-a-apply ng trabaho. Alam naman naming doon nila ako dadalhin kung sakasakali. Bago mag-alas 12 ng tanghali, ay nagpahatid ako kay Sabrina sa Prime Point Building, gamit ang motorcycle niya. Thank you. Ngumiti ako at inabot sa kanya ang helmet. Yung boylet mo, nakangiting tanong niya sa akin. Yeah, may pagmamalaki ko rin namang sagot. Mukhang matutudukan na ang pagiging dalaga mo. Natawa akong bigla ng malakas sa sinabi niya. Mauunan ako. Okay, thanks, mag-iingat ka. Kinindata na lamang niya ako, bago niya mabilis na pinaandar paalis ang motorcycle niya. Napatingala naman ako sa mataas na gusaling nasa harapan ko. 5 minuto na lamang at break time na ni Adam. Nasa ikalimang palapag siya ng gusaling iyon. Umikot ako sa likurang bahagi at sa fire exit door ako dumaan. Tinungo ko kaagad ang kinaroroonan ng elevator. Nakisabay ako sa mga empleyadong naririto. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng ID. Sabay-sabay kaming pumasok sa loob at umakyat paitaas. May ilang lumabas din sa 5th floor. Naglakad-lakad muna ako sa mahabang hallway, hanggang sa mapadaan ako sa restroom ng mga babae. May ilang empleyadong mga babae ang naruroon. Pumasok ako sa loob, at kunwari nag-ayos-ayos din ang sarili ko sa harap ng salamin. Party tayo later. Pag-aya ng isang babae sa kasama niya, bago ito pumasok sa isang cubicle. Next time best. Susunduan ako ng jowa ko mamaya eh. Sagot naman ng babaeng abala sa pagkikilay sa harap ng salamin. Nakapatong ang bag niya, mga pang-makeup, cellphone at ID niya sa ibabaw ng countertop. Lagi na lang yang next time na yan best. Kailan ba naging available yan? Sagot ng kaibigan niya sa loob ng cubicle. Tumawa namang bigla ang babaeng nakaharap sa salamin. May mga babaeng nagpasukan muli dito sa loob, kaya mas lalo pang yumangay at medyo napuno ang buong restroom. Umusag ako sa babaeng nagmi-makeup sa harap ng salamin, dahil may nakitabi na rin sa akin at naghugas ng mga kamay sa gripo. Magpapalam na lang ako sa kanya bukas, sagot niya. Bigla siyang nagtungo sa dulong bahagi nitong restroom, at humugot ng maraming tissue sa wall-mounted tissue holder. Pasimple ko namang hinila ang ID niya, at kaagad na isinilid sa bulsa ko. Crowded na dito sa loob kaya walang nakapansin. Kunwari naghugas ako ng mga kamay sa gripo. Bumalik ang babae sa tabi ko, at muling nagpatuloy sa pag-aayos ng mukha niya sa salamin. Kaagad na rin akong lumabas. Muli akong naglakad sa hallway at tinungo ang malaking office na kinaroroonan ngayon ni Adam. Ginamit ko ang ID ng babae sa machine bilang access, para makapasok sa loob. Bumungad naman sa akin ang napakaraming cubicles, pero tinanaw ko kaagad ang cubicles na kinaroroonan ni Adam. Nakikita ko naman ang ulo niya doon. Nakaupo pa rin siya at nakaharap sa computer niya. Ang iba naman dito ay nagsisimula ng magtayuan.
Eksaktong alas 12 na rin ng tanghali. Mabilis kong tinungo ang kinaroroonan niya. Yumuko na lamang ako upang hindi kaagad mapansin ng mga taong nadaraanan ko. Malayo pa lang ay natano ko na kaagad ang paglapit ni Heidi kay Adam. Mukhang yayayain niya itong kumain. Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa kanila. Sige na please, birthday ko ngayon. Treat na kita, pagyaya ni Heidi sa boyfriend ko. Napakatamis ng pagkakangiti niya habang nakatitig dito. Samantalang si Adam ay nananatiling nakatutok ang mga mata sa monitor. Sinisenyasan siya nito na tumahimik dahil mukhang nakaharap pa rin siya hanggang ngayon sa trabaho. Saktong paglapit ko sa kanila, ay pinatay na rin ni Adam ang monitor niya at ibinaba ang suot niyang headset. Mabilis naman akong umupo sa kandungan niya. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi. Hey! Ramdam ko naman ang gulat niya. Hinawakan niya ako at itutulak na sana, pero napatitig siyang bigla sa akin. Hello baby, I miss you. Hinalikan ko rin siya sa lips niya, kasabay ng pag-angat ng paningin ko kay Heidi, na nasa tabi namin. Nakalarawan din ang gulat sa anyo niya, na nahaluan ng matinding inis. Kaagad din siyang nagmarcha paalis. Doon ko pa lamang binitawan ang mga labi ni Adam. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito? Kunot noon niyang tanong sa akin. Nakita niya agad ang ID na suot ko. Kaninong ID ta? Hinawakan niya ito at kaagad tinitigan. Napulot ko lang. Mabilis ko itong hinubad at ipinatong sa table ng katabi niyang cubicle. Bawal ka dito. Mahuhuli ka sa CCTV. Pasimple siyang laminga sa buong paligid. Kaya nga may ID ako eh. Labas na tayo. Kain tayo. Nagugutom na ako eh. Sige na. Huwag kang magpapahalata. Okay. Muli ko siyang hinalikan sa lips. Napangisi naman ako nang pumisil ang kamay niya sa tagiliran ko. Tumayo na rin ako at nauna nang naglakad patungo sa pinto. Naramdaman ko na rin naman ang pagsunod niya sa akin. Nagsisitayuan na rin ang ilan sa mga empleyado, at nagsisilabasan na rin ng opisina. Hindi ko na nakita pa si Heidi. Nakisabay na ako sa mga empleyado. Bigla namang sumiksik si Adam sa gitna namin ng isang lalaking kasabay ko. Lihim na lamang akong napangiti. Dumaan muna sila sa locker room nila. Ako naman ay naghintay na lamang muna sa tapat ng elevator. May mga nagsisisakayan na rin sa ilan sa mga elevator na bumubukas. 4 naman ang elevator dito. Hindi rin nagtagal, ay lumabas si Adam na sakbat na sa balikat ang bag niya. Naglakad siya palapit sa akin, at sabay na rin kaming pumasok sa isa pang elevator na bumukas na rin. Pumwesto kami sa likuran dahil marami rin kaming nakasabay. Kaagad kong hinawakan ang kamay niya at pinagsalikop ang mga daliri naming dalawa. Naramdaman ko rin naman ang paghawak niya sa akin, at pagpisil sa kamay ko. Sinupil ko ang mga ngiting gustong kumawala sa mga labi ko. Parang gusto ko na siyang yakapin ngayon, pero magpigil ka muna Jasmine. Dumiretso kami sa basement kung saan hindi na ganun kaliwanag, at mandilan-ngilan na lamang ang mga tao. Mayroong nagsisisakayan din sa mga motorsiklo nila. Hindi na ako bumitaw pa sa kamay ni Adam, habang patungo kami sa motorsiklo niya. Pards, may kadate ka ha? Isang lalaki ang nagsalita habang sumasakay na rin sa isang motorsiklo. Malapad ang ngiti niya habang nakatingin sa amin ni Adam. Dumaan din kami sa tapat niya. Girlfriend mo. Nababasa ko ang paghanga sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Yeah, napangiti ako sa sagot ni Adam. Humigpit din ang pagkakahawak niya sa kamay ko na para bang inaari ako. Ganda, baka naman may kapatid pa yan. Hindi na siya sinagot pa ni Adam, at tuluyan na rin namin siyang nilampasan. Nakarating kami sa kanyang motorsiklo. Ikaw na ang magsuot ng helmet, aniya sa akin. Huwag na. Ikaw na lang ang magsuot, dahil ikaw naman ang driver, kaagad kong awat sa kanya. May sombrero ka ba dyan? Kaagad din naman niyang binuksan ang bag niya, at inilabas mula doon ang isang black cap. Kaagad ko itong inagaw sa kanya at isinuot. Napansin ko naman ang paglibot ng mga mata niya sa kabuuan ko. Akala ko ba sa trabaho ka nagpunta? Oo, galing ako sa office. Bakit ganyan ang suot mo? Napayuko naman ako kaagad sa suot kong dress. Lagot, oo nga pala, hindi ako nakapagpalit. At sanay siyang makita akong naka-black pants at black jacket habang nasa kalye. At nasan ang motorcycle mo? Akala ko ba ay kukunin mo na sa office nyo? Saka ko na lang muna kukunin.
Makikiangkas na lang muna ako sa iyo. Why? Wala naman. Bawal bang umangkas sa layo? Kaagad ko siyang inusuhan. Nakakapagtaka lang. Kaagad na rin niyang isinuot ang helmet niya. Ano namang nakakapagtaka dun? Gusto ko lang namang umangkas sa iyo palagi, kaysa naman ibang babae ang inaangkas mo. Sinabi ko naman sa iyo, siya lang. Niyayaya ka pa niya kaninang kumain ng sabay. Malamang kung hindi ako dumating, pinaunlakan mo kaagad ang imbitasyon niya. Umuwi nga ako kahapon ng tanghali sa apartment para sa iyo, di ba? Napahinto naman akong bigla sa sinabi niya. Para sa akin. Wala, sumakay siya sa kanyang motorsiklo. Sinabi mo na para sa akin kaya ka umuwi ng tanghali kahapon sa apartment. Kaagad akong nagtungo sa tagiliran niya, at sinilip ang mukha niya mula sa loob ng helmet. Sinimulan na rin naman niyang buhayin ang makina ng motorsiklo niya. Hindi ko na talaga napigilan pang kiligin. Napayakap akong bigla sa kanya ng mahigpit, mula sa tagiliran niya. Kaya ka naman pala umuwi Nagdala ka pa ng pagkain nating dalawa. Kaagad na rin akong naupo sa likuran niya, at niyakap siyang muli ng mahigpit. Hindi na ako sumaklang pa dahil nga nakadress lang ako. Ganito rin ang upo ko kanina sa motorcycle ni Sabrina noong ihatid niya ako dito. At hindi ka na rin nagbar kagabi. Tama lang yun, baby. Mag-ipon ka na lang para sa singsing natin. Pero okay lang naman sa akin kahit hindi mahal. Kaagad na rin niyang pinatakbo ang motorsiklo niya palabas ng basement, at hindi na niya ako sinagot pa. Pero napakasaya ko na naman sa mga sandaling ito. Ngayon ay alam ko nang, para sa akin na ang mga pagbabagong ginagawa niya ngayon, kahit ayaw pa niyang aminin yun. Sa isang malapit na carinderia niya ako dinala. Dito lang kita kayang pakainin at hindi sa mga high-class restaurant. Kaya kung di mo kaya, madalas kaya akong kumain dito. Kilala na nga ako ni Nanay Sally at ng anak niyang si Jean nakangisi ko namang sagot sa kanya bago ko siya tinalikuran, at nauna nang pumasok sa loob ng carinderia. Kaagad din naman akong nakita ni Jean, habang nagsiserve ng mga ulam sa isang mesa ng mga customer niya. Kaagad ding nanlaki ang kanyang mga mata. Ate Jasmine, nandito ka. Mama, nandito si Ate Jasmine. Napalingon din naman sa akin si Aling Sally mula sa counter. Hello po, Nay Sally. Pwede po ba akong kumain? O iha, ikaw pala iyan. Ngayon ka lang ulit nagawi dito. Nawala ka ng ilang araw. Napakalapad ng pagkakangiti niya sa akin. Opo, Nay Sally, may mga inis-ikaso lang po. Naupo na ako sa isang bakanting silya na may mesa. Sumunod na rin dito sa loob si Adam, na may mukhang tila hindi makapaniwala. May kasama ka pala, ate. Boyfriend mo po? Tanong naman sa akin ni Jean. Oo, si Adam. Hello po. Ang gwapo. Parang pamilyar siya sa akin, ate. Kumain na rin siguro siya dito dati. Oo, dyan lang kasi siya nagtatrabaho sa malapit. Kaya pala, ano pong order nyo? May dinuguan ba kayo? Meron po. Favorite nyo talaga yan. Masarap kasi ang luto nyo. Isang order sa akin ng dinuguan. Ano sa iyo, baby? Bumaling naman ako kay Adam. Pork sinigang. Muli akong napangiti. Sige po, may dagdag pa po ba kayo? Muling tanong ni Jean. Iced tea sa akin, nakangiti ko namang sagot. Sa inyo po, sir. Water lang. Sige po, sandali lang po. Kaagad na ring tumalikod si Jean at pumasok sa loob ng counter nila. Si Nanay Sally naman ay abala sa ibang customer sa counter. Napalingon ako kay Adam, nang mapansin kong nakatitig siya sa akin. Bakit? Nakangiti kong tanong sa kanya. Wala. Nagbawi din siya ng tingin. Bakit nga? Kaagad kong hinawakan ang kamay niya, at dinala sa kandungan ko. Itinaas ko rin ang isa kong hita, at isinampay sa hita niya. Kaagad naman niyang itinabing ang mga kamay namin sa gitna ng mga hita ko. Baka makita ang singit mo dyan, mahinang saway niya sa akin. Maluwag ang palda ko. Nakatalikod din kami sa ibang mesa at nakaharap naman sa counter. Paano ka nakakasabay? Ha? Anong nakakasabay? May pagtataka kong tanong sa kanya. Sa ganito, paano mo nakakaya? Mukhang nakukuha ko na ang ibig niyang sabihin. Sabi ko naman sa'yo, diba? Simpleng babae lang ako. Oo, namulat ako sa marangyang buhay, pero simula noong pasukin ko ang ganitong klase ng trabaho, palagi na akong nasa kalye. Nakikita ko at nakakasalamuha ang marami sa ating mga kababayan, na lumalaban sa hamon ng buhay.
Nakikita ko kung paano sila magsumikap para sa pamilya nila, para makakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya hindi ako naghahangad ng kung anumang bagay mula sa iyo. Ikaw lang sapat na sa akin. Hindi ko kailangan ng mamahaling material na bagay. Sasama ako kahit saan mo ako dalhin. Although, sa ibang gawaing bahay ay marami pa akong hindi alam, katulad ng paglalaba. Pero matututunan ko din yun, no? Natawa naman siya, kasabay ng paghigpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko. Gusto ko pa ring bumili ng singsing na magtatagal. Dahil sumisimbolo yon ng pag-ibig at pangako. At magsisilbing selyo ng kasal nating dalawa. Natahimik akong bigla sa mga sinabi niya. Parang matutunaw ang puso ko habang nakatitig sa kanya. Ngumiti naman siya kasabay ng pagpisil sa ilong ko. Oh God! Kaya naman pala nagpupumilit siya para sa mahal na singsing. May dahilan naman pala siya. Pinakikilig mo naman ako ng sobra, baby. Okay, sige. Hahayaan na kita sa singsing. Basta huwag mo lang tagalan sa pag-iipon, ha. Gusto ko nang makasal. Kahit sa attorney lang tayo ikasal, okay na sa akin yun. Niyakap ko ang braso niya at samandal sa balikat niya. Nakita ko naman ang pagngiti niya. Hinagkan din niya ako sa ulo ko, na mas lalo ko pang ikinangiti.